Good morning, Global Sense. I'm CRB Michael Agus of Rebop Global City, your 2026 PRO. A distinguished real estate and urban planning professional. A dedicated public servant at the Bangko Sentral ng Pilipinas, she brings extensive experience across the banking, real estate, private, and government sectors. Armed with multiple top-tier licenses including environmental planner, real estate consultant, real estate appraiser, and of course, real estate broker. Let's welcome our consultant, CRB Maria Dani V. Patal Edrad. Thank you for having me here. Yes, you're welcome. Kumusta? Okay naman. Okay naman. Hindi ka lang sasagot ko. Ang ganda mo ngayon. Ngayon lang. I think always. Thank you. Okay, maganda ka rin, joke. Gwapo mo. Thank you. Okay. So, nandito nga tayo ngayon for the interview. Mm-mm. Okay? Alam kong marami nang nakakakilala sa iyo, talaga pero ba? for the sake of our viewers, our followers in Rebop Global City, can you introduce yourself to them? Okay, hi, Global Sense. I'm Cons Dani. I'm working sa Bangko Sentral ng Pilipinas as a senior management specialist and system administrator. Plus, discuss ko rin yung connection ng work ko sa real estate. Well, I am part of the joint technical team of BSP regarding the site selection and site acquisition ng mga branches namin nationwide. So, yun, inaaral namin yung bawat lugar sa Pilipinas, no, kung saan maglo-locate ng BSP. And yun, minsan nagpa-part din ako ng audit team. Depende, pag nasa BSP ka kasi lahat naman yun, all around work ang alam mo. Oh. So, yun. So, ganun. And yung interest ko naman sa real estate, nagsimula yan nung bata ako eh. Nung na-in-love ako sa Monopoly, real estate board game, solo, only child. So, kinalakihan ko na lagi yung real estate hanggang sa ito na nga nangyari na hindi ko sinasadya na gawing totoo, pero nagtatotoo. So, only child pala. Only child. So, Yeah. medyo may pagka maldita or something. Paano ba to? Ganun ba yun? Maybe okay lang, sama mo. Okay lang yan. Masaya yan. So, yeah, may pagkamaldita but in a good way. Okay. Yeah, hindi medyo stricto, lalo na pag tinanong mo yung mga students ko. Maybe some of them don't like me and maybe some of them love me. Hindi ko alam, pero maybe they will hate me now, but sa license nila, pag magte-take na sila and nakapasa na sila, they will love me na. Well, ako Okay. personally, I love you as a friend. Oh, thank you. And As a kilala friend. kita kasi pag sa messenger tayo, palagi mo akong inaawat. But maldita. personally, okay naman tayo, so wala naman tayong problem. Oo naman. So, si Third nga, Lokohan lang yan, biruan. si Third nga sabi sa akin dati na, oh Mike, hindi ka pa daw bati ni Danny. Kaya sabi ko sa kanya doon sa group chat namin, no? Okay lang, kasi sa akin person, Joke lang yun. okay naman kayo. Okay na sa amin yan. You have licenses for real estate, consultant, appraiser, and broker. Listening. Paano nakatulong sa'yo yung pagiging real estate license or real estate professional sa ginagawa mo ngayon sa yung current work mo, which is sa BSP? Okay. Yung mga licenses ko kasi na broker, appraiser, consultant, urban planner, some of the reports, hindi ko pa sila license. Ginagawa ko na sa BSP. I am helping and assisting my boss to make correspondences, reports in my everyday life sa BSP. So before pa ako mag-take, medyo sanay na yun,
relate na ako sa work na yun. So, to further enhance my skills, my knowledge, so yun yung nakapagpa-push sa akin na mag-take ng license, no? And ano yung nakatulong nun sa akin? Siyempre, iba pag may license ka eh. So, mas maganda yung pag-create mo ng reports, hindi na masyado kino-correct because you already know your job. Then, ano pa ba? Mas may tiwala sa'yo yung boss mo kasi syempre, or yung taong mga nakakausap mo pag nag-field ka na. Kasi lisensyado ka. So, madali kang pagbigyan ng mga data and yun. Maraming bagay na inaiitulong talaga yung licenses. Plus, hindi lang BSP, nag-expand pa yung opportunities ko na makapagturo, makapag-mentor sa mga future real estate practitioners. Okay. So, sa tingin ko, no, so ang laking factor pala or laking advantage of being a professional realtor or consultant or even appraiser like you. Oy, sorry, nakalimutan ko. Environmental planner pa rin pala. So parang ang laking factor ng mga licenses. At the same time, yung experience mo, na-apply mo sa current work mo. Saka I enjoy my job din. Sabi ko nga kanina, no, so when I was a child, I'm playing Monopoly alone. So, ang mommy ko kasi, my mom is here. Hi, mommy. So, bata pa ako, and nai-involve na talaga ako sa mga bentahan ng lupa because of my buying and selling kasi ng family. So, ini-involve na niya ako, bata pa ako. Minsan yan, nasa akin pa yung pera, nasa backpack ko eh. Pero hindi halata. So, hindi halata, nasa backpack ko, kasama ako. Maski sa mga taxes na babayad sila. Kasama na talaga ako, bata pa. Early age, nag-introduce ka ng mom mo into a feeling ko nga mas magaling siya sa akin eh. Wala lang siya license. Hindi siya nag-aral, no? Pero hindi siya, kasi unang panahon, hindi naman, ngayon lang naman nauuso, di ba? So, yung pag-aaral, ngayon lang naman may BS Rem. Pero noong unang panahon, syempre, lalo na sa province, may mga transactions na regarding sa mga lots and properties. So, ako yung, kasama ko mami ko, yung nakapag-influence sa akin. Okay, wow, nice. Ang galing pala ni mami, di ba? Sobra. So, meron din akong nabalikaan aside from being an employee of the government, DSP. Meron ka daw sinalihan na organization na isang organization daw na to napakaganda at nandun daw yung mga bata, professional, driven and dynamic. Ribap Global City ba to? Dito tayo dyan kasi I myself is also a member of Ribap Global City, ladies and gentlemen. So, ngayon, tatanungin naman kita, so anong advantages of being a member of the prestigious group, which is the Ribap Global City? Okay. Gusto ko lang din i-share sa'yo, no? Originally, nasa ibang chapter ako ng Ribap. So, I do not know if I have a permission to share it here. Hindi ko na lang banggitin, no? Okay. So, member ako ng ibang chapter before. Then, I decided to transfer to Ribap Global City kasi nakita ko na ito yung mas makakatulong sa akin pagdating sa mga connections. Okay. Of course, that time kasi when I transferred, may client ako na taga BGC. So, mas may client na ini-assist ko siya pagdating sa mga vloggings niya. So, sa mga Parang alam ko yun. Parang no. Okay. So nag-assist ako. I review his script sometimes, no. So, mas malapit yung BGC Global and Ribap Global and dun sa area ng client. Plus, ano pa ba? And mas nakikita ko kasi na mas maraming activities. So, pwede akong pumunta at magkaroon ng new learnings. Plus, new colleagues na makikilala. Ayan. So, malaking tulong siya talaga. Okay. And I'm also planning to build din sana Ribap Global Quezon Province. Tinatrabaho pa naman namin yun with of course, the officers of the Ribap Global City. And sana someday magkatotoo, no? Ribap Global
Quezon Province. Okay, well, napakagaling, no? Kasi aside from your connection or yung partnership between professional brokers and Bebop Global City, iba nakapag-collab din tayo sa kanila, and then aside from that, kung gusto mo sa academe, you can also connect with the deans or even mga professional or professor na nasa Rebop Global City. Kasi marami akong kilala na nandun. Diba? Isa na doon, sina Doc Alma, na Engineer De Lope. Di Lope, si Sid Montalban, and marami pang iba. So, Si Glyza. Glyza Yeah. De Castro. I mean, Glyza. Sa Slao. Glyza Consislao, di ba? Tatampo sa'yo. Hindi joke ko lang yung Hello guys. Tapos diba, ang dami nating mga trainers review center na nasa Rebop Global. Yeah. Diba? So, ang daming advantage being only a member of Rebop Global City. Pero we also encourage our members also to be an officer and to involve themselves para makatulong and then mag-improve pa. Yeah, just like you. Congratulations. And you're now the new PRO. Parang gwapo lagi yung nagiging PRO. Last year, magwapo din. Mas gwapo yun. Mas gwapo ba yan? Sana wala pang girlfriend. May girlfriend ka na ba? Parang mga PRO, gwapo lahat. Talaga. Thank you. Pero, syempre, kung nasa Rebop Global City ka, gwapo, magaganda. Tsaka ang daming single sa Rebop Global City. Tsaka paragay ko, parang malakas talaga kumita eh. No? Millions talaga, no? Millions. Siya nga pala, palagi kong nakikita sa mga postings mo, especially sa Facebook, na ginagamit mo din na public servant instead of your licenses or professionals. Because I'm working sa government, hindi lang naman sa Bangko Sentral, I'm also one of the limited staff of former governor of Quezon Province. And talagang sunod-sunod yung pagsisilbi ko sa bayan. No? So, doon ko na-realize na pag empleyado ka ng gobyerno, hindi lang salary ang gusto mo doon, but talagang naglilingkod ka. You are a public servant. Kahit 12 noon magdatrabaho ka to serve para sa tao kasi hindi sila dapat maghintay sa'yo. Wow. Okay, so I use public servant. Yun, patriotic, yun yung patriotism, yun yung aking palaging number one na iniisip na nag-work ako. So, yeah. Speaking of public servant pala, actually, yung Rebop Global City is now accredited as a civil society organization in Taguig. Isa sa mga napapansin ko, marami kang pro bono mentoring to charity works. Anong dahilan bakit ginagawa? Well, aside sa patriotism na palagi mo ginagawa, cancer survivor kasi ako when I was diagnosed ako na 5 to 6 years old. At 7 years old, na-survive ako ng bone cancer. So, bayad na sa akin sinward nung paman. No, may utang pa ako. So, para sa akin, parang kahit kailan di ko mababayaran yan. And, syempre, aside sa financial na ibibigay ko sa ibang tao, why not also do pro bono mentoring plus mga charity works, no? So, nung nakapasa ako sa Taguig, sa real estate consultant, then may kakaiba pa siyang story, no, na yung passer nito. Bittersweet achievement yan. Automatic, nag-conduct ako ng charity work, no, sa Philippine Children's Medical Center where nakapag-raise tayo na 500,000 pesos. Tapos pinigay natin doon sa mga batang may sakit. 30 children yun na talagang nako, kung nakita mo. Ngayon, sana naman, okay naman sana sila. At sana may iba pang tumutulong. So, lagi rin ako nagpa-participate sa ibang charities sa Rebop Globe. Gali. Aside sa mga ginagawa mo segue lang ako ng konti. Kumusta naman ang love life? Kasi parang may nababalitaan ako Ba, tinaniti yun. Si Mami tumatawa. Palagi may happy your food.
Ayo. So, yung sabihin may napapatibo. Palagi. Yung sinara ko pero yun yung iniban, hindi naman natin. Pasok ka ng sarili mo. Alam ko nangihinayang ka. Ang tagal kasi. Mabilis siya. Oh my God, matay, pre. Aside sa pagiging broker, ano yung ibang mo pang achievements? Oh, yeah. Real estate broker. I'm also a real estate appraiser. Both 2015 nakapasa ako. Then, real estate consultancy year 2023. Then, year 2024, urban planner, environmental planner. Then, binigyan tayo ng mga commendations ng Congress. Kaya, Living Congress and the Sangguniang Pandungsod ng Lucena. Plus, BS Paco Central. Now, one-time Academic Achievement Award plus the two-time Continuing Professional Achievement Award. Thank you. Yun ba yung reason bakit yung ibang guys medyo intimidated sa'yo? Oh wait, I have a trivia. Okay, sige. Excited, guys. May trivia. Okay. Kung ilan man yung mga achievements ko sa buhay, ganun din kadami at kabigat akong na-heartbroken. So, para sa mga, mga na-heartbroken and mga students, no, na in love, tapos na-heartbroken, gawin niyo siyang motivation. So, every time na malulungkot ka, you enroll. Hindi mo mamamalayan, tapos ka na eh. So, take ka lang, mag-license ka na, mag-review ka. Kina-convert ko kasi yung SATLES, pitiniba ko yung focus ko. Dun pa sa pamulungot ako or ano man ang maramdaman ko, nag-aaral na lang ako. And eventually, mararanasan, mamamalayan ko, tapos na. Graduate na ako, may license na ako. Oh, galing. Okay na. Yun pala yung dahilan mo kung nasasaktan ka, kung nag-enroll ka, na-realize mo na lang at tapos ka na. Tapos na. Na ni-achieve Tapos hindi stone. mo na rin sila maaalala kung sino man nilalakad sa'yo. Huyo ka nga. De joke. Marami sumarap. Wala. Huyo ka. Sabi mo kanina, kung gaano karami yung licenses mo, ganun din karami yung na-fit sa'yo. Tama ba? Pwede ka namang mainog na ikaw lang nagmamahata. Kasi not necessarily na in a relationship ka. Hindi. Before, syempre bago ka tumanggap ng tao sa tao, sa buhay mo, tapos tingin mo muna kung hanggang kailan tatlaga. Pero syempre, pag nawawala yung tao, malulungkot ka. Kasi hindi tumatagal eh. Pero yung important thing is that sabi mo nga kanina, masaya yung puso mo eh. So, sa tingin ko naman, okay kayo eh. Match kayo. Talaga ba? Alam mo, ang greatest heartbreak ng buhay ko, yung mawala yung dad ko. Oh, yes. Parang nakwento mo sa akin. Yeah. Then, yun yung mga sinundan na license. Na sa sobrang heartbreak, not particularly pag naka-heartbreak is other person, like, pwede naman ma-break ka sa family mo. Then, so, normal dad ko, pinokus ko na yung sarili ko sa aral, enroll ako sa UP. Sa stage ng life mo, kung babalik tayo, ano yung gusto mo ibalik na nawala sa? Ang showbiz na passion to. So, hindi lang to love life ha. Sige, mag-isip ka muna. Gusto ko sana isagot na bumalik yung daddy ko. Kasi para nakikita niya kung ano yung mga achievement na meron ako ngayon. Kasi ini-imagine ko na lang na baka pinagmamalaki niya ako sa langit. Baka may banner siya doon. Sana naabutan niya kung paano ako kinocongratulate ng maraming tao sa buong bansa. Parang kulang kasi may isang taong wala. Pero happy ako kasi nandito pa ang mami ko. Ganun pala yan, no? Kahit maabot mo yung lahat ng gusto mo sa buhay kapag wala yung tao. Siya kasi yung number 1 supporter din kasama ng mami ko. So parang kulang. And I'm sorry I'm crying. Pero ayoko feelingin na bumalik siya. Kahit kung gusto kong isagot. Wag na lang. Kasi
Pag alam ko kukunin siya ulit kasi wala namang constant and permanent sa mundo. Even in real estate, there's no permanent taste. Ayoko na ulit pagdaanan yung sakit na naramdaman ko nung nawala siya. Kasi nakaka-survive naman ako pa ulit-ulit bawat kanaw kahit nasakit pa rin. At sana lang talaga nakita niya yung achievement na yun. Sana nakita niya. Kaya parang kulang. Sorry, Danny, ha. Naging emotional sorry because of that question. Pero, kasi, di ba, na-mention mo kanina na sabi mo, dahil na broken-hearted ka, you persevere in studying. So, one of the instrument is yung that mo. Which is, kung ano ba ngayon, dahil dun sa past ka nangyari, kaya na-achieve mo yung mga na-achieve mo. So, siguro let's also be thankful kung ano mga nangyari. Kasi si God naman palaging may purpose yan. Hindi mangyayari yung isang bagay kung walang purpose. And sabi nga sa Bible, di ba? God always works together. Or ano yan? Always work together for good for those who love Him. Hindi ko lang constructing buong verse, pero yun yung meaning na kung yung mga nagmamahal sa Diyos, parang nangyayari yung mga nangyayari. Tsaka nararamdaman natin yung mga traya. Kasi mahal tayo ni God. Gusto niya maging strong tayo. He wants us to have faith. And I'm sa love. still thankful kay God kasi binibigay pa rin niya ng pahiram ng konti yung mami ko sa akin. So, marami ba siguro tayong marata pamapuntahan at kasama kayong mami ko. Na medyo malungkot ng pagbawat apokasyon. Pero I'm still thankful na na-jack up mami. Siyempre, nakikita ko ngayon mama mo napaka-supportive siya yun. Sobrang dyan, hands up ako kay ma. I'm sorry I'm crying na. Kasi totoo lang talaga. So, everything na pinag-uusapan natin dito, simula no una pa, ngayon wala naman script. There's no even provided questions, no prepared answer. So, talagang, impromptu. Danny, numiti ka na, Bobs, Danny. So, tapos na tayo sa emotional portion. So, sa light, naman tayo. So, 5 to 10 years from now, ano na yung makikita namin kay Danny? Well, kasi may goal ako, A, B, C, D, E, up to Z. So, appraiser, broker, consultant, nawala yun di pa, plus environmental planner. Yun di kasi developers. So, ngayon, mentor ako, natuturo ako professor sa mga school, so PCU, PLM, and yan, hopefully sa Lasal, UP, of course, my goal is to be professor din sa UP, my school, UP Diliman. Kinausap na rin naman nila ako and kapag-usap ako sa kanila. Let's see, pag ready na. And, yun yung goal, no, maging developer, contractor developer. Nasama yan sa BSP muna ako, no, pero in time, kapag, di natin alam kung kailan ko masisimulan siya, no? But I'm now connecting with the developers and the contractors. But I'm still teaching mga REC examinees na nag-mentor ako one-on-one. I don't want a review center na maraming hinahawakan. Maski sa broker appraiser consultant, kung sakali man sa broker appraiser matuturo ako, baka one-on-one din ako. No, kapag kukunin yung services ko, even sa ENP review, so, lagi akong one-on-one. Like ngayon, no, I would like to congratulate my student, engineer, Teddy Uy, consultant na siya ngayon, one of the passer. Yeah, it's a one-on-one review. Yan, and I know, kauda ka sila. So, kung ako pa, one-on-one mo din ako, no? But the price is right. Ayun pala. So, di ba nagtuturo pa ngayon? So, pwede mong ikwento sa amin kung anong experience mo bilang isang professor. Ano yung mga advantages and disadvantages of being professor? Well, maraming advantages.
Maraming advantages talaga. Syempre, akala mo, pag lisensyado ka na, broker, appraiser, consultant, urban planner, akala mo, alam mo na lahat kasi lisensyado ka na. Pero meron pa ng mga lecture pa na kailangan mo mabasa kasi mas matututo ka pa. Okay, and magkakaroon ka pa ng mga another research para ituturo mo doon sa mga bata, natututo ka. And may na-realize ako, pag pala ikaw ang estudyante, ikaw ay nag-aaral, hindi mo masyadong maiintindihan yan. Pero kapag inaaral mo, kasi ituturo mo sa iba, ay matututunan mo talaga, maaaral mo. Plus, yung disadvantage lang, but I know beneficial pa rin sa akin yung disadvantage yan. Na, doon ko na experience na ang mga estudyante pala may iba't ibang ugali. Of course. So, hindi lahat ay believe sa'yo. Hindi lahat susunod sa'yo. May iba na mas mataas ang pagtingin nila kaysa sa'yo. Sa sarili nila kaysa sa'yo, kaya baka hindi ka gilagalang pagminsan. Pero malapuwento ka rin. Kaya, so, anong gagawin mo bilang professor kapag naka-experience ka ng iba't ibang klase ng ugali ng mga estudyante? Kailangan mo pa ring magpakahinahon, kailangan mo pa ring umintindi at habanan yung pasensya, i-consider ang mararamdaman nila kaysa sa'yo. Yun yung mga natutunan ko, napakahirap palang naging gulo. Kasi Hindi ko I think mas madaling i-practice yung mga professions natin kaysa maging teachers. Talagang saludo, no, sa lahat ng mga teachers. Ang hirap po pala talaga kasi as akala mo magtutok ka lang na ganito. No, you have to prepare all your lectures. Babasahin mo yun, i-explain mo yun, at dapat naintindihan mo yun kasi may mga follow-up questions yung mga batang yun. Plus, yun nga. And one thing na realize ko, kapag hindi lahat ng estudyante na iintindihan niya, nagbibigay ka maraming lectures. Yung iba gusto, swak lang sa oras nila. So, you cannot please everybody. So, kapag bigay ka ng lecture, iba na nakaka-appreciate kasi pwede nila ipasa yung board eh. Yung iba naman, hindi makaka-appreciate kasi nagsasakal sila sa oras nila. So, iba yung pagtingin naman sa'yo. So, hindi mo alam kung saan kanong lugar. Pero, anong gagawin mo? Maintain patience, understanding, mahalin mo pa rin sila kahit parang nanay, parang magulang. Mahal mo pa rin ang yung mga anak regardless kung anong ugali nila sa'yo. Pero susubukan mo pa rin ituwid sila kahit anong mangyari. Yan, sobrang mahirap maging guro. Masyado na naming nakuha yung precious time mo, di ba? Napaka-busy based on your kwento. Ang dami mong ginagawa, Reptaturo, BSP, then you traveled to a different part of the Philippines. So, sa ngayon, ano naman ang message mo sa mga nanonood na Global Sense? Okay, actually, gusto ko sana sa buong Rebap, no? Try to join Rebap. Of course, Rebap Global City. Pero kung malayo kayo sa Rebap Global City, kahit sa ibang Rebap, no? Hindi naman selfish ang chapter na to, no? We are creating more chapters pa na under Rebap Global City supervision. No? Try to experience the joy and the workaholic attitude of Rebap Global City, no? Try to experience. Then, kung pag gusto nyo, try nyo, mag-join kayo. Kasi hindi ako nagsisi. Aside sa organization, I count friends. Yan, like Lorenzo, my friend. No, this term misunderstood yan. Pero, pag nakilala niya si Lorenzo, isang mapagmahal at tao, supportive na kaibigan, hindi ka iiwan yan. And of course, I met you also, no? I'm so happy. And the President Donald, no? Thank you so much. Yan. Masaya dito sa Rebap Global City na to. And dito ko rin natagpuan ng aking love. Diba? Yun talaga yun. Diba? Nandito si Carl. Okay? So, dating PRO Carl. So, ang manay niya, dito na rin matagpuan ng New Love Life. No? Well, kidding aside, sana experience nyo, no? I-experience nyo yung activity ng Rebap Global City. Kasi, masaya talaga. Di nyo pagsisisihan. No? More money, more friends, more connections. May flowers. Yes.
Thank you so much sa time na binigay mo sa akin. For sure, yung mga global sales natin, maraming natutunan. And napaka-inspiring ng kwento mo. Ako mismo, ako yung nag-interview sa'yo, pero ako mismo na-inspires mo. Kwento mo, tsaka encourage. So, here's a flower. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Global City. Viva Global City. Before we end this interview, we would like to thank the LaSalle College of St. Benilde, especially to Dr. Joanne Denyoso, Dean of Smith. Marami tayong natutunan kay Con CRB Danny, no? And ang daming life lessons. Especially doon sa father niya. So, every time daw na heartbroken siya, nag-aaral siya. So, in result, instead na heartbroken, naging real estate broker na siya ngayon. Salamat and maraming pa tayong gagawing trabaho as a real estate broker. With that, thank you and see you, Global Sense.